Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. One more time. Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Thank you. Salamat. BBM resign! 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 Grand conspiracy. Marami pong hindi nakakaalam. Pero tatlo lang sila ang nakakaalam. And only a few. Ang players dyan, Saldico, Martin Romualdez, Marcos. Nobody could do it without the blessing of the President. Halatang halata na from the very beginning, inumpisa na nila na gumawa ng pera. 3 taon lang,
Yun ang record. Lilampasan nila ang tatay nila sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. At yung mga hindi nakakaalam, tinuturo na, nilalaglag na lahat para siya maging hero. Ang galing. Pwedeng gawan ng series. Pelikulang series itong ginawa nila. The Grand Conspiracy. Magandang movie po ito sa mga producers. Start doing it now. Pag nawala ang mga korap sa ating bansa. Hanggang kailan natin ipagkukulong? 3 taon na akong nagrarally. Kahit isa ngayon, walang nakukulong. Huwag natin lokohin ang sarili natin. Mr. President, ikaw lang ang kasagutan nito para ang lahat ng mga tao na nagpapababa sa iyo at nagmumura sa iyo. Patunayan natin na hindi ka adik. Patunayan natin sinasabi ni Senator Amy na kapatid mo na mismo. Sinasadba ng kapatid mo ang pamilya ninyo pero wala kaming pakialam sa personal ng pamilya ninyo. Ang karapatan namin, ang korupsyon, mali-maliit ang pera. Ang nakikita namin, hindi naman siguro AI ang sinasabi ni Saldico. Sino-sino pa ang nakokonsensya? Sino pa ang nagpakamatay? Sino pa ang iintay mo, Mr. President? Pinapakita na ng kalikasan, pinapakita na ng Panginoong Diyos na hindi lang sambayan ng Pilipino ang nagpapali sa iyo, pati kalikasan. Nagsasalita ka wala ka sa isip mo sa pagsasalita mo. Magbenta ka ng 20 pesos na bigas na matagal na natin pinag-uusapan ito. Ipapakulong mo ang mga korupsyon. Napakadali mong dinala sa Hague ang dating Pangulo ng Pilipinas. Napakadali mong ipahuli si Pastor Kibuloy. Napakadali mong kasuhan ng sedisyon ang mga vlogger na naglalabas ng kanilang mga hinahing. Kaya Pangulong Marcos, isa ako sa taxpayer, isa ako sa sumisigaw dito sa karsada. Hanggang kailan ako ganito? Hanggang kailan ganito ang ating mga kasamahan? Naaawa ako sa mga kapulisan, naaawa ako sa mga kabataan. Maraming namamatay, marami na ang nagmumura sa iyo. Ayoko na may nagmumura sa isang Pangulo, pero hindi mo sila masisisi. Ang talar, sinasabi galing sa flood control. Ngayon, natakpan ng BICAM, natakpan ng lahat ng flood control. Pero hindi mo maliliglang ang sambayanang Pilipino. Kaya nananawagan kami sa inyo. Kayo mga nakaupo dyan sa gobyerno, makonsensya na kayo. Maawa kayo sa anak ninyo at sa apo ninyo. Sa mga nangyayari ngayon, kayo, mag-usap kayo kung ano ang karapatan ng isang sambayan ng Pilipino. Kayo mga niloklok ng mga tao, magkaroon kayo ng utang na loob. Yung pangako ninyo, ibigay ninyo. Pero yung pangako ng bigas, hanggang ngayon, napapako. Upang ipanawagan ang tuloy-tuloy na pagtindig ng mamamayan upang pababaina ang inutil at nabubulok na gobyerno ni Marcos Jr. sa mapayapang pamamaraan. Maayong hapon sa tanang mga taga-Cebu, mga Bisaya. Ako niya ay si Moises Garcia Di Parini. Galing pa po ako ng Cebu. Pangatlong araw ko na ngayon dito. Pasensya na at hindi ako marunong masyadong magtagalog. Kaya halo-haloin ko na lang, di ba? Alam niyo, pumunta na rin ako dito para suportahan yung mga kababayan natin na nananawagan sa administrasyon na bumaba na ngayon din, no? Alam natin kung gaano kahirap ang dinadanas natin sa administrasyong ito. Lalo na kami sa Cebu. Dinaanan kami ng lindol sa Bagyo. Marami tayong mga kababayang Cebuano ang namamatay dahil sa korupsyon na yan. Hindi dahil sa baha, kundi dahil sa korupsyon ng flood control. Ilang buwan na silang nag-iimbestiga, wala pa rin na kukulong hanggang ngayon. So sana po, ngayon, pakinggan nila ang mga hinaing ng mga Pilipino. Pakinggan nila ang mga hinaing ng mga Cebuano
lalo na yung mga naapektuhan ng bagyo sa Kalindol. Alam ninyo, masakit sa damdamin ang nararamdaman natin kahirapan ngayon. Dati, ang akala natin ay guni-guni lang ang sinasabi nila na adik ang presidente. Pero kagabi lang, narinig natin galing mismo sa kanyang kapatid na isang senador, si Senador Jaime Marcos. Siya na mismo ang nagsabi na adik ang kapatid niya. Ipagpatuloy pa rin ba natin ang tiwala natin sa isang adik na presidente? Kaya please, nananawagan kami. Ako, kahit ako lang siguro yata ang Cebuano nito, or meron ba? So, daghan na ito. So, manawagan na sa atuang Armed Forces of the Philippines o sa PNP na ilang paminahon, pakinggan nila ang ating panawagan na bumaba na ang Presidente. Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Alam sa mga tingog sa Bisaya, Marcos, resign! Marcos, resign! Mga Pilipino, pakinggan ninyo ang boses ng sambayanang Pilipino. Kami araw-araw na nandito upang manawagan na bumaba na sa pwesto ang walang utak na Pangulo dahil nalulong sa droga at drug addict. Sabi nila, merong ilan lang naman na ayaw daw sila kay Bibi Sara kung mawala at bumaba si Bongbong Marcos. Kung ayaw ninyo kay Bibi Sara, di wag, kasi kami po ay sumang-ayon sa konstitusyon na ginawa ng taong bayan na yun ang susundin. Kung ayaw ninyong sumunod sa konstitusyon, mga barbarian kayo! Huwag na kayong kumain sa pira ng gobyerno! Kasi ang konstitusyon talaga ang masusunod! At sino ang isusunod ng presidente ng bansa sa ngalan ng konstitusyon? Duterte! 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 Yan! Si Duterte ayon sa nalatan sa ating konstitusyon. Walang ibang makaharang dyan. Kasi sabi ng militar, armed forces at police, kami po ay sumang-ayon at sunod sa konstitusyon. Ibig sabihin, hindi nila harangan ang pag-upo ni Bibi Sara bilang susunod ng presidente panalip sa aalis na pangag na Pangulo. Tama ba? O ngayon, ako po ay manawagan sa ating mga kaparian. Kayo po ay sinusunod namin ayon sa inyong moral na pagtuturo sa amin. Sabi ninyo, bawal ang gamot, bawal ang droga, dahil makakasira sa inyong katawan, sa utak at sa pamilya. Sabi ninyo, pinangaralan ninyo kami na ayaw magkurakot dahil kasalanan ng Panginoon. Thou shall not steal. Nasa 10 utos yan ng ating, ano yung tawag natin, God's commandment. Diba? So ngayon, ang presidente ay nagnakaw. Ibig sabihin, nagkasala siya sa ating Panginoon. Ngayon,
presidente dahil ninakaw niya ang pira ng taong bayan. Sisigaw na kayo na BBM resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Yun ang pangaral niyo sa amin na ang kawatan magnanakaw ay isang thou shall not steal ay isang sumpah. Anong sumpah sa Tagalog? Ha? Paglabag sa utos ng Panginoon. Dili paglubag lubag. Labag. Oh. So ngayon, let us not bend the law of the church that has been sent to us by God, that thou shalt not steal is a crime against God. So we hope ang ating kaparian ng CBCP manawagan na Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! At tingnan nyo, si Jaime Marcos, kapatid ni Bongbong Marcos, ay nahihiya na at sinabi, Bongbong, bumaba ka na. Saan, ading? Bumaba ka na. Kasi, pinahiya mo na ang angka natin. At tatay natin magnanakaw. Tayo pa ay maging magnanakaw. Wala na ang mga kinabukasan ng ating pamilya, Bongbong. Ang mga apo natin, ang mga anak natin, ay nahiya na ang kanilang harapin sa bansang ito. Maawa ka, Bongbong, sa ating pamilya. Bumaba na lang tayo dahil ikaw ay adik, ang pamilya mo ay adik. You are consuming 29 grams a day per person, per family. Isa si Sancho, si Simon, sino po yung isa? Si Lisa, tag 29 grams consumption of cocaine a day. Nasisira na talaga ang pamilya yan. Sabi ni Jaime, mababa ka na dahil nahiya na kami. Sabi naman ni Jaime Romualdez, pinaya mo ang apelido Romualdez, magnanakaw. Ikaw ang magnanakaw na nagnakaw, ibigay mo kay Bongbong Marcos. Noon ay natipa, napigilan ang pagkalat ng drug. Pero ngayon, para ring candy na ngayon. Kayo po, kung sino man ang may gustong magpatuloy ang nakawan, ang kriminalidad, ang addiction, alam, kampihan nyo, dapat na mag-bitiw na si BBM sa kanyang pwesto. Dahil kailangan maging maayos po ang ating bansa, ang ating gobyerno. May balik ang moral ng mga public officials. Sa partisipasyon ng mamamayan at iba't ibang sektor ng lipunan, ito po ay hudyat na habang hindi bumababa ang itinurong adik na presidente at pasimuno ng kriminal na sindikato sa gobyerno, ang taong bayan ay patuloy na maninindigan at patuloy na lalaban. Hindi po tayo ang nagkumpirma na si Marcos Jr. bilang presidente ay gumagamit ng droga. Simula pa noon hanggang ngayon, ang latak ng droga sa kanyang utak ay malamang aabot na ng 3 talampakan. Grabe na latak, no? 3 feet ang latak. Kaya po, hindi na matino ang kanyang pag-iisip. Ang paggamit ng droga ng presidente is a serious mental health issue sapagkat ito ay may epekto sa national security ng ating bansa. Alalahanin natin na si Marcos ay Commander-in-Chief ng buong Sandatahang Lakas. Si Marcos ay Commander-in-Chief ng buong Philippine National Police.
Kung ang mga pulis na naririnig nyo kami dito, ang ordinaryong vendor o kaya janitor na gumagamit ng droga, hinuhuli nyo, binabypass nyo, ba't di nyo ibypass si Marcos? Kung mayroong dapat sumunod sa batas, walang iba kundi ang pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Kung ang ordinaryong tao tinitira ng pidiya ng mga pulis upang ipatupad ang batas at nang sa ganon ay maging maayos ang ating lipunan, higit lalo pa na nararapat na ipatupad ang batas kay Marcos because he is the president, he should be more accountable and responsible before the bar of rule of law. Kung idinidimanda natin sa taong bayan na sumunod sa rule of law, higit lalong sumunod sa rule of law ang presidente. Malinaw po, mga kababayan, na si Marcos has already lost whatever moral authority and legal basis to continue acting as president. Sapagkat direktang confirmatory declaration po ang ating panawagan ay hindi destabilisasyon. Ang ating panawagan ay restoration of the dignity of government, the restoration of constitution, and the redemption of the country. Because Marcos is not the country. He is neither the Philippines, he is not the people. Si Marcos ay hiniram nilang ang kapangyarihan niya sa taong bayan. Nararapat na ito'y bawiin. Kaya nanawagan ako, maiinsi ka man, pakiulisi ka, magyahil ka, magsama-sama tayo at sumigaw ng Marcos resign! Kasi ano naman may kasalanan dito? Hindi siya pwede maghugas ng kamay. Siya mo na nagpirma. Tama hindi? Ito, boses ko lang yung taga Mindanao. Yan ang sinasabi ng Mindanao. Kaya pinapaabot ko sa inyo. Hindi ko ito personal. Pinapaabot ko ang boses ng taga Mindanao. Kaya mga kababayan ko, as taga Mindanao, hindi kayo nag-iisa. Kasama ko ang mga Moro rito. Kasama ko ang Luzon, Visayas at Mindanao. At nanawagan ako sa mga pulis at military. Alam ko, nagtatrabaho na kayo. Pero sa loob ng inyong puso, mahal nyo ang Pilipinas dahil nalalala nyo ang flag sa inyong uniform. Tama! Tama! Mahal nyo ba ang Pilipinas? Sama-sama nating mahalin ang Pilipinas. Dahil kung umasa tayong magbangon muli, na sila lang ang kapiranggot at tao yung mayaman, walang mangyayari sa ating mahal na bayan ng Pilipinas. Sa mga OFW ngayon, alam ko kasama ko kayo mula before pandemic, after pandemic. Ito na yung time na kita nyo ang lakas ng OFW. I-share nyo ang lahat ng videos na galing dito sa rally. Dahil ito yung time na maririnig ang inyong lakas, mga OFW. Alam ko, maraming nag-take na off ngayon from Middle East. 3 araw din sila nag-off dahil gusto nilang sumali sa ating hari kahit lang sa kanilang cellphone. Saludo kami sa inyo at saludo ang bayang Pilipinas. President BBM Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat maya. Ikaw ang dapat igulong ng sambayang Pilipino. Ito si Senator Amy Marcos. Nananawagan ho ako sa ating AFP kung ano ang inyong magiging hakbang. Hindi ho tayo pwedeng pamunuan ng isang adiktos, pinidiktos na presidente. Sabi nga po, walang karapatang mamuno ang isang adik. Mahirap po dahil ang pag-iisip niyan ay hindi ho natin kontrolado. Tama ang mga Pilipino dahil sa kanyang maling desisyon. Grabe ho yan. 4 na beses, isang araw tumitira ng cocaine. 4
na beses. Hinahati-hati pa. Wow, grabe, big time, ang lupit. Ang sarap. Habang yung mga kababayan Pilipino, hirap na hirap magbayad ng buwis. Ang mga kababayan Pilipino, binabaha, kayo nagpapati-pati lang. May flavor pa. Rig sa umaga, o-ring sa tanghali, at kainito sa hapon, at sa gabi ang swabe dahil tuloy-tuloy ang party. Flavored cocaine daw, sabi ni Manang Aimee. Grabe mga kababayan, hindi lang yung may nakakalimutan. Kay Eric may marijuana pa. Ganon katindi, mga kababayan. Kaya ho, sa lahat po na nakakapanood ng video natin ngayon, alam nyo na meron tayong isang drug addict na presidente. Halina ho kayo dito sa EDSA Shrine. Isang taon na ho kami rito, sa totoo lang. Isang taon na kaming nananawagan sa inyo. At ngayon ay buuna ang mga pruweba natin. Nagsalita na ang ating mahal na senadora. Ano pang hinihintay nyo mga kababayan? Marcos, you're fired! Hindi ka na kailangan ng sambayanang Pilipino. Hindi kami papayag na pamuluhan ng isang drug addict. Ang aming pakikiisa laban sa korupsyon. Marcos alis dyan! Marcos, alis dyan! Marcos alis dyan! Marcos, alis dyan! Marcos alis dyan! Marcos, alis dyan!